Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Sa madaling salita, biglang napraning. Mga praning. Wala, ganun talaga, Mr. President. Pagka pag naka-Coca-Cola, napapraning. Wala tayong magawa. Ganun eh. Mga ganun bigla. Wow. Ano sabi niyo, Ano sabi si Duterte? Biglang ganun eh. Ganun talaga, Mr. President. Ugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga Nako! sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Ito ba yung gag? Oh! Ito yung gag! Oh! Hindi kasi sabi ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte nagsabi nun hindi ako. Ito mga Oh! Oh. Ito ba yon? Oh! Yan, yung pagmumukha na yan. Ay, mukha nga. Oh! Hindi, si Pangulong Duterte nagsabi nun, hindi ako, linawin ko. Ayan ang sinabi nyo. Yan ang hindi naintindihan ng mga Saba. Yan ang hindi naintindihan ng mga ayan, ninilinaw lang natin, ha? Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte, ha? Si Pangulong Duterte, hindi ako, okay? Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Julio. Oh, isa ba yan? Din ba yan? Ayan ba yung sinasabi ng ayan. Ayan. Yan ang hindi naintindihan ng mga ha? Sakto. Sir, mga ba kayo? Ha? Nagtatanong lang kasi yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Maituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yan ang kasing problema sa mga ilang hindi nila kasi alam ang kasaysayan ng alam nyo, pagdating mo sa geopolitics, napakagaling mo ni Pangulong Duterte yan. Talagang pinag-aralan niya yan kasi kaya nga po yung 'di ba, noon pa lang, mayor pa lang ho yan, nakikialam na po yan sa, alam niyo, hindi naman nakikialam, pero alam niya na ho, 'di ba? Nagko-komento na ho siya sa mga nangyayari sa mundo na to. Tapos, kung matatandaan ninyo, there are a lot of accusation against PRRD about masyadong killing niya sa China, remember? Pero wag niyo kakalimutan na may konteksto ho yun. May konteksto yung pagkiling ni Pangulong Duterte somehow sa mga sa China. Okay? Dahil that time, from the past president, which is si Pinoy, nagkaroon talaga na matinding sigalot yun. Kaya nga nagkaroon ng standoff yun sa island eh. At the same time, alam naman ni Pangulong Duterte na hindi bibitaw ang Amerika ever sa atin. Kasi they need us more than na kailangan natin sila. Tayo lang naman, kailangan lang naman natin ng visa sa kanila. Pero sa totoo lang, pagdating sa positioning ng bansa, mas may asset tayo compare sa hindi naman natin sila kailangan eh. Lahat ng economy natin ang gagaling sa China. Kaya nga medyo kumiling siya doon. At the same time, the result was, somehow it was peaceful. Before, yung mga hindi nakapangisda nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sobra yung sigalot. Ang nagsasakripisyo, etong mga mangingisda natin. Yun ang nangyayari. Kasi nga, yan ang isang expertise ni Pangulong Duterte, geopolitics. Alam niya ho yung mga nangyayari sa ibang bansa. Kaya meron ho siyang basihan pagdating ho sa paghiwalay ng Mindanao. Kasi ho nangyari nga daw ito sa Timor-Leste. Ito ho'y inakyat sa United Nations. Remember, okay? Di ba yung lesson na sinasabi nga ni SAS? Para ang isang leader ay ma-acknowledge is kailangan makilala pagka nagkaroon ng revolusyon ng isang bansa. It has to be acknowledged by different countries. Okay? In this particular issue,
UN ang pwede hong tumulong kung sakasakaling ilapit ng mga taga Mindanao sa UN ang kanilang pagnanais na maghiwalay. Oh. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Oh. Yan ang hindi alam ng iba. Kasi nga, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga bungol lang talaga yung mga komento ng komento. Hindi, totoo yan ang problema Yung mga bungol na komento ng komento, lalo na yung mga congressman dyan, mga mayor, gobernor. Hindi, particular talaga ito, mga congressman na ito. Siyempre, sip-sip ito kay Romualdez. Dila puwit nito mga ito. Hindi ko nga alam kung puti na yung puwit ni Romualdez sa kakadila nila Hindi, sa totoo lang po Kaya sila kumukomento kasi siyempre pagka sumipsip ka, uy, atin to boss. Bubulong na si Zaldico. Sasabihin ni Zaldico kay Romualdez, atin to. Pagka sinabing, atin ba yan? Sige, bahala ka na dyan. Bahala ka na, alam mo na yun. Diba? Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. No, it's not against the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na Yun. Yun ang sinasabi. Yan ang hindi alam nung tatlong. Alam mo, nire-respeto natin yung ating mga tatlong gabinete ni Pangulong Duterte dati na nagkomento ng hindi. Kasi alam mo, iniisip ko kasi dyan, ito problema kasi minsan sa media, compared mo sa social media. Minsan kasi sa media, putol na Yung balita, putol na. Ang pinapakita na lang yung sagot. Di ba ho? Ang pinagkaiba naman ho sa social media ho, buo ay pinapakita. Yung tanong, kumpleto. Minsan kasi, ang ginagawa ng media, yung mainstream media, ang ginagawa nila, magtatanong sila ng mali. Naturalmente, ang sagot ng opisyal, mali. Tapos, iba yung ilalabas sa news. Diba? Kaya nami-misquote iba ang nangyayari sa ilang mga opisyal natin. So, anong punto ko dito? Minsan kasi, dapat talagang intindihin natin yung buong konteksto. Baka mamaya, hindi lang ho na ipaliwanag na sa kanila na tulad nga niyan, this is out of Constitution. Ibig sabihin, hindi ho ito. Kaya nga ilalapit nga ho siya ibang bansa sa UN. Kasi tayo naman ay membro nun. So ilalapit natin kung ano ang kanilang magiging advice, kung ano magiging legal na paraan. Ganun naman po yun. Kasi tandaan ninyo, parang ganito yan may pamilya ka, di ba? Sa family. Meron kayong rules dyan sa pamilya mo. Hanggang nagkaaway-away kayo, inayos nyo, ganyan, ganito, bla bla bla. At hindi na talaga maayos minsan. May mga ganong instances hindi na maayos yung problema sa pamilya. 'Di ba? Humihingi tayo ng intercede from other third party person na pinagkakatiwalaan natin. 'Di ba? Halimbawa, maaaring yung kaibigan nyo na parang discipler ninyo o di kaya minsan yung mga pare o kaya ministro, yung pastor ninyo. Kasi nga inilalapit mo doon kasi bilang parte ng church na yon o parte ng simbahan na yon, kayo ay bilang pamilya nagpapasakop doon. So pag hindi nyo na masolusyonan, kayo hindi na kayo talaga magkasundo, lahat ginawa nyo ng paraan, inilalapit nyo ngayon dito sa pinagkakatiwalaan ninyong relihiyon o pinagkakatiwalaan ninyong simbahan, di ba ho? Ganun Yun ang tinatawag na nag-i-intercede na humingi kayo ng tulong. Ngayon, parang ganun din po tayo. Meron na tayong sariling batas, meron tayong konstitusyon, pero hindi na nga nasusunod. Feeling nung mga taga Mindanao, napapabayaan na ho sila. Tingnan nyo ho yung video na kung saan hindi ko lang nailagay, pasensya na. Merong akong pinadala sa akin na video na pinanood ko, sabi ko mga walang niya talaga ito mga to. Sabi nung isang opisyal doon sa Malacanang, ang problema daw is hindi kasi sila nanghihingi kaya hindi sila binibigyan. Gusto nyo pa mang malimos? Gago ba kayo?
Hindi, sa totoo lang, meron kasing official dyan sa Malacanang na gano'n ang sinabi. Na doon pa si Pangulong Marcos, sinabi niya, ang problema kasi kaya hindi nabibigyan kasi hindi kayo humihingi. Kailangan yung humingi muna. Sa loob-loob ko, hindi ho gano'n ang usapan. Alam mo, bigla nga humirit yung yung isang, I think, governor yon. Hindi ako sure Sabi nung governor sa bandang dulo, pero salamat kay BP Sara Duterte kasi yun sa tulong niya, pinaabot kagad. Yun yung tulong. Kaya nga tulong, wag mo nang antayin, humingi pa yung tao sa'yo. Ano to, gago?